sa mga tindahan? Yes, sir. With regards to DA's Bantay Presyo Monitoring System, actually, it is a daily monitoring system, no? And then especially that for this particular situation. So talagang minomonitor namin daily. And of course, we can say that in the previous days, previous weeks, and the current prices of our agricultural commodities, actually, basically for the basic necessities and prime commodities, when we talk of basic necessities, it's particularly those commodities is yung rice, corn, iba yung pork, meat products, ganon. So for our rice, no, dito sa Davao region, it's likely ano lang siya, slight increase. So, hindi masyado kalakihan for the rice. We have our monitoring last March 9 to 15, and we have monitored yesterday, March 18. So, nakita namin dito na for the premium rice, that increase lang siya ng 1 peso. So, from 58 to 59. And then, for the well-milled, meron tayong from 55 to 57. And the regular milled is status quo lang siya, 50 pesos. So, walang price increase. So, yun. And for other commodities like the fish, the fishery products. So, dito makikita natin na medyo may price increase, lalo na yung sa alumahan, medyo tumaas siya ng more or less almost 100 pesos na increase. And other commodities of fishery, bangos, as-is lang siya, 220. And yung tinatawag natin na tulingan or bonito is meron lang siyang 20 pesos increase. And for the vegetables, of course, we have enough supply. But basically, yung makikita lang natin na price increases are those high-value crops or the upland, just like the celery, just like the bell pepper, the cauliflower. So medyo may slight price increases lang po. Okay, thank you. We go to the LTFRB. Mention mo kaganina na atay mga tawag ni slight increase sa prices nato sa itong mga palengke ba. Katong panin mo is ang slight is medyo marag dili na gid siya slight ma'am na kay marag tanan naapektuhan na even sa mga karinderya ang ilang ginaingon is mahal daw kayo ang mga presyo sa for example bugas mo na nga nag-increase na po nila ilang per cup na from 10 pesos ni mo ng 15 kay mahal na nagigid daw. Okay. Yes or no? We base our prices sa monitoring yun. No, kung naaman mi monitoring is makita yun ang record. So kung maingon mi og slight increase, of course, tungod kay nakita namo nga dili gyud kaayo siya taas. Example lang, in the previous week, no, 58 from 58 to 59. Given nitaas na ang presyo sa gasolina. So meaning to say, dili gyud siya inana dako ang increase sa bugas, but then with other commodities just like the isda, no, fisheries, medyo taas-taas gyud siya. Kay probably siguro sa karon man good, doon na tayo ginatawag na off-season. So, off-season meaning to say less ang supply. So, bawal mag-harvest o mga isda pa. Siguro by April pa siya pwede na mo harvest. So, sa karon nga season, off-season mo nang giniingon. Medyo gamay ang supply. But then, siguro po, doon na yung mga effects na sa ato ang oil price increases, no? Labi na kay kinahanglan og mobilization
no kinahanglan na og i-transport. So kay ni mahal naman ang presyo sa gasolina, so probably ilahan na pong gipatasan. So nanay chain effect na hitabo. But other commodities, no, just like sa ato ang mga gulay, no, diri sa Davao region, doon na tayo enough supply. And so meaning to say kung na may changes, dili gid kaayo dagko, no, kana ba mo kaabot na og 100 more than 100% sa presyo. So dili na siya inana ka dagko. So, karon ma'am no, ning kanatay enough supply pero ang problema karon is more ang howling. It's Yes. because mahal na ang transportation cost. Labay intervention si Amad ana ma'am para sa to mga farmers na ma-deliver ang ilahang mga supply dito sa mga palengke. Yes, in effect no, si Department of Agriculture, of course sa AMAT, doon na tayo ginatawag na P20 or the benting bigas, no. And then of course for all na siya, and it's form part of the subsidy from DA, no, and then maka-avail na og 20 pesos. When it comes to the logistics, of course, naisakyanan si DA nga mo pahiram, no, kung kisa tong mga farmers nga mo avail sa sakyanan, of course, naay sakyanan si DA. So, kinsa ba maka-avail ani ma'am katong mga members sa farm cooperatives o Yes, associations? when it comes to sa mga sakyanan nga pwedeng ipahiram ni DA, of course, musulat lang yun sila sa ato ang director. Of course, katong mga clients nato, no, our farmers, mga cooperatives, farmer co-ops, and then mga associations po. So pwede kwan ma'am, pwede individual na farmers or cooperative or association Yes, dapat. usually sir, we deal on the co-ops or associations. Oo. So inana, and then doon na po tayo mga kadiwa. Kadiwa centers and kadiwa nga rolling stores, kana sila ang kapartner sa Department of Agriculture kay sila mismo nakadawat man pud og mga support gikan sa DA. Example lang sa sakyanan, nakahatag si DA sa ilaha, and if ever in way or another makasupport pud sila kay because naapod sila kanabitang concern, no, nga moadto dito sa mga lugar nga mga dili makaabot ang ato ang mga naa sa ubos nga mga sektor sa ato ang community. Right now ma'am, nanapay ng mga nagpatabang ng mga FCAs sa DA ma'am para kato ma-deliver ang ilahang mga goods sa market. Yes, of course, na agyod. Yes, Naana. from time to time. Not only on this kanilang sitwasyon karon, but in the previous nga mga days, hangyo sila sa DA, kami po mutabang sa ilang. Okay, clarify na to ma'am. Andam ang inyong mga vehicles na mutabang sa mga. Yes po. Thank you po. Then, morning. Buntag sir, no? Of course, based sa amo ang mga data, no, data from the Bureau of Plant Industry under the Plant Quarantine Service. Okay, doon naman gud tayo kana bang stabilize nato ang ato ang supply. So, doon na tayo mga local production, and then doon na tayo mga rice imports na to. And based on the data nga nakuha namo, no, from the Bureau of Plant Industry as of March 13. So doon ay nisulod nga mga imported bugas, no, nga gikan sa Thailand, of course, gikan sa Vietnam. Okay? So makita nato nga for the quarter doon na tayo enough supply nga kumbaga mo compensate siya sa panahon karon. And then doon na po tayo local production nato nga sa karon naga-start na og harvest, no. Makita namo sa amo ang data nga karon nagsugod na ang Davao del Sur og harvest. So at least doon ay compensation or doon ay complementation I rather sa ato ang production. Ma'am, sa Davao del Sur, pila ka tons ang iyang ma-produce karon nga quarter?
of course naatay for Davao del Sur doon na may mga targets nga hatag no data from the local government units, and then karon nga harvest doon na tayo 19,961 metric tons harvest. Pero ongoing gapon ang harvest. Ongoing ang harvest. Pero kana sila man nag-expect ba ta nga mahal na siya? Kay mahal naman ang gasolina. Kana yun sir, syempre dili gid na nato kalikayan, doon na nag-chain effect mahita po ana. Doon na chain effect when it comes to the logistics. So dili na ika-deny sir, but basically with the price monitoring nato, naa pa siya sa dili sa stable nga mga presyo. So later siguro after this few weeks siguro kung mutaas pa gyud ang gasolina, so makaingon gyud tagad na chain effect. Ma'am, si LTFRB, si BPR, si Mr. Pilipina, na sila ayuda para sa mga drivers. How about si Department of Agriculture? Na ba siya gawa sa transportation nga kanang gina-offer ninyo? Doon na ba'y ayuda nga para sa ng 5K, 1.5 nga para sa mga mangingisda kaya nagagamit o nagmakina? So, possible ba? Yes, kung nadunggan ninyo no ang interview sa ato ang secretary Secretary Laurel Chu no, makita nato no og maduhog nga ingon siya nga ang DA is nanay gina-rolling out ng mga guidelines when it comes to the subsidies, cash and oil subsidies. So karon wala pa lang gyud na identify kung pila, but technically according to him gina-work out na, and then because of the DA's quick response fund available, so by hopefully ingon niya siguro by April, so mahatag na siya. So dili lang nako makuan kung pila, but gina-roll out na karon.